So ayan, patuloy tayo sa kabutihan ng Lord. And salamat sa biyaya ng ating Panginoon na patuloy po nating tinatamasa na sa kabila ng mga challenges, difficulties natin sa buhay. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay naririto at nakakapagpatuloy higit sa lahat na maglingkod po sa ating Panginoong Jesus. So ngayon po, nakita po natin sa ating screen, yan po yung ating pag-uusapan. Mahalaga ka, pero ano po sabi? You are valuable but not self-importance. Tingnan po natin. Let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 2, verse 10. Ang sabi po dyan in NIV version, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good, to do good works which God prepared in advance to do. Pwede po ba tayong sabay-sabay? Ephesians chapter 2, verse 10. Tayo po lahat, 1, 2, 3. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Pagbalayan po ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, we're grateful and blessed dahil alam po namin, kayo po'y aming kasama. Lord, salamat po sa inyong pong biyaya. Dalangin po namin ang patuloy na kahabagan mo, lalo na o Diyos sa kapahayagan ng iyong mabuting balita. Lord, samahan na po kami. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita. Dalawin mo kami, itouch mo po yung mga buhay na meron kami at hayaan mo o Diyos na patuloy po namin maranasan ang biyaya at hiwaga ng inyong pong mga salita. Ikaw ang mangusap, ikaw ang maging guro, ikaw ang magpaunawa ng bawat mensahe na inyo pong ipapahayag sa umagang ito. And Lord, gamitin niyo po ang inyong abang lingkod, ang biyaya mo at ang kapangyarihan mo lamang ang aking maranasan at nawa o Diyos, patuloy po na mahayag ang inyong pong nais at ang inyong pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, anumang uri o gawa ng kaaway, winawasak po namin sa pangalan mo at wala pong karapatan na manahan, manatili sa aming pong kalagitnaan. Muli o Diyos, sa inyo pong papulit pagsamba. Ito po ang aming dalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Amen. To God be the glory po. Marami pong salamat. So patuloy po tayo. So napakaganda po na paalala po sa atin, Ephesians chapter 2, verse 10. Sabi po ng Bible, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance to do. So napakaganda pong paalala, it is a great reminder sa atin po bilang believers, bilang mananampalataya, bilang anak po ng Diyos, it is a great reminder po sa atin at dapat nating maunawaan yung maganda pong panukala ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. So tandaan po natin, we as a believer o as a child of God, bilang mananampalataya, lagi po nating tandaan na may maganda pong plano ang Diyos. Kaya nga po sabi din sa mga nakalaang sermon natin, lalo na last Sunday, God gave us a divine assignment. Because tayo po ay tinawag o pinili po ng Diyos. Amen? And you are called by the Lord. You are not called by the church. Amen? You are called by the Lord. But mga kapatid, gusto kong simulan yung isa pong bagay na maganda pong makita natin. Let me begin in the truth with comfort us. Lahat po tayo ay may desire na maging mahalaga. Amen. Lahat tayo, dinidesire natin na tayo po ay maging mahalaga. Amen. Gusto natin na tayo po ay laging importante. Tama? Tama. At ayaw natin na hindi tayo importante. Tayo po ay mahalaga. Pero, marami pong tao ang napupunta dun sa pagiging importante. Why? Because deep inside, in the human heart, there is a longing. Longing for worth, identity, and insignificance. Amen? Sabi po dyan, because deep inside the human heart, there is a longing for worth, identity, and insignificance. Naintindihan po natin
at dapat nating maunawaan na tayo po ay mahalaga. Pero meron pang pinaka mas importante doon sa pagiging mahalaga. Sabi po ng Bible, ayon sa Bible, ang problema ay hindi lang insecurity. Ano po kaya iyon? Sabi po dyan, ang problem ay, ano po yun? Sin, o yung kasalanan na sumisira sa tamang view natin patungkol sa sarili at sa Diyos. One thing na dapat nating maintindihan, dalawang view ang dapat nating mas maunawaan. Una, yung sarili. Sino ba tayo? Second, sino ang Diyos? Amen. Do we understand o nauunawaan po ba natin kung sino tayo? Kilala po ba natin ang ating sarili? Dapat. Amen? Dapat alam natin at dapat naiintindihan natin kung sino tayo. At ang pinakamahalaga, mas nauunawaan natin kung ano ang layunin natin sa buhay. Amen. Do we understand o mas nauunawaan ba natin yung ating sarili? Kasi sabi diyan, ang sabi ng Bible, hindi lang insecurity ang problema ng tao. Ayon sa Biblia o ayon sa Bible, ang problema ay hindi lang insecurity ng tao. Ang problema ay ang kasalanan na sumisira dun sa view natin patungkol sa ating sarili at patungkol sa Diyos. So number one, we need to understand yung dalawang view. Yung view natin sa sarili natin, sa pagkatao natin, at sa Diyos. Una, we are a child of God. Amen. First thing na dapat nating maunawaan sa ating sarili, we are a child of God. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen. And God is the Creator. Amen. God is the Creator. God is the source of everything. Ang Diyos ang lahat. So that is basic. And ang Diyos ang salvation. Ang Diyos ang kaligtasan. At kung babalikan natin in Genesis chapter 3, when Adam and Eve sinned against the Lord, may mga bagay na maganda makita natin kung bakit nangyari yon. Gusto kasi ng tao na sila yung maging sentro. Tama? Second, gusto nila na sila yung masusunod. And pangatlo, ang gusto nila, sila yung mas kikilalanin, na mas powerful dun sa Creator. Pero hindi lang ito ang issue. Hindi lang ito ang personality issue. Ito ay tinatawag na theological issue, a misplace of glory. Instead of God being the center, ano po ang nangyayari? Yung sarili natin ang nagiging sentro. Instead of God being the center, yung sarili po ang nagiging sentro. Kaya kahit sa ministry, kahit sa church, pwede kang maglingkod externally, pero internally, hindi na si Lord ang bida. Kasi sino po ang bida? Tayo. Pero ang dapat nating maintindihan, si Lord ang bida sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, not only in the ministry, dapat si Kristo ang mahayag sa buhay natin. Pero ang gospel remind us, hindi tayo ang bida sa kwento. Si Kristo dapat ang bida sa lahat ng kwento, especially sa kwento ng ating buhay. Kasi kapag naintindihan natin ang gospel, magbabago ang tingin natin sa sarili natin. If we understand the meaning, if we understand truly the gospel, magbabago ang tingin natin o yung perspective natin sa sarili natin at sa buhay natin. Why? Hindi ka worthless, pero hindi ka rin ultimate. Bakit? You are valuable by grace, but not centered by nature. Amen. Valuable ka by grace, but not centered, but by nature. Amen. You are valuable by grace. Bakit? Kinahabagan tayo ng Diyos, kinaawaan tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. We are valuable by grace, and everything is because of the grace of God. Amen? Yung tinatamasa po natin dahil po yan sa biyaya at habag ng Diyos. If we will evaluate our life, hindi tayo papasa dun sa standard ng Panginoon. But because mahal tayo ng Lord, mahal niya kayo,
mahal niya tayo, in-exercise ng Lord yung kanyang grace, yung kanyang favor. Kaya tayo, kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya ang Ephesians ay malino na nagpapakita sa atin ng doctrine of salvation. Yung doctrine of salvation is by grace alone. Amen? In chapter 2 ng Ephesians, makikita natin dalawang bagay o tatlong bagay. Una dyan, in chapter 2, verse 1, dead tayo sa kasalanan. Amen. Tayo ay patay sa kasalanan. And second, we are saved by grace sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At yung kaligtasan na yon, sabi ng chapter 2, verse 9, ano pong sabi? Not by words. Hindi dahil sa ating ginawa. Hindi dahil sa ating ginagawa. Ito ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Kaya ang sinabi ng Panginoon, for we are His workmanship. Sabi ng Lord, hindi mo ito pinili. Sabi ng Lord, hindi natin pinili yung role na ito. It is designed ng Panginoon. Ang Diyos ang nag-assign. Hindi mo ginawa ang sarili mong halaga. Ang Diyos ang nagbigay. Amen. Hello. Binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. We are redeemed by the blood of Christ. That's why nagkaroon tayo ng halaga. Amen? So sabi dyan, at sinabi ng Panginoon, for we are His workmanship. Meaning, hindi mo pinili yung role mo. Ang Diyos ang nag-assign. Hindi mo ginawa ang sarili mong halaga. Ang Diyos ang nagbibigay. Amen? So, ibig sabihin, maganda po makita natin, ang Diyos ang nag-a-appoint, ang Diyos ang nagpo-promote, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang dapat nating makita na kung saan siya dapat ang sentro ng lahat sa ating pong mga buhay. Amen. Dahil kung hindi po si Lord ang sentro ng buhay natin, may problema tayo. There is a problem. Kaya ngayon, paano ka ba magiging mahalaga sa ministry na hindi nahuhulog doon sa tinatawag pong pride? Unang bagay na dapat natin makita, ang value mo ay galing sa grace ng Diyos, hindi sa ginagawa natin. Ano po sabi? Yung value daw po natin ay galing saan? Doon sa grace, doon sa favor ng Diyos, hindi galing doon sa ginagawa po natin. Tingnan po natin. Ephesians chapter 2 verse 10. Ano po sabi ng passage? Basahin niya po natin. Chapter 2, 1, 2, 3. For we to do good works which God prepared in advance for us to do. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, hindi ka mahalaga dahil ginagamit ka ng Diyos. Ulitin ko po, hindi ka mahalaga dahil ginagamit ka ng Diyos. Ginagamit ka dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Diyos, that's why ikaw po ay ginagamit ng Diyos. Malalim po, no? Ginagamit ka dahil pinili ka ng Diyos. Meron pong tinatawag na divine appointment ang Panginoon. Before ka mag-serve, minahal ka na po ng Panginoon. Amen. Before ka pa mag-ministry, tinubos ka na ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pa po naglilingkod, alam na po ng Diyos. Hindi ka pa po, wala pa tayo sa ministry, wala pa po tayo sa paglilingkod, alam na po ng Diyos. Before ka mag-serve, binahal ka na ng Diyos. Before ka mag-ministry, tinubos ka na ng Panginoon. Ito ang gospel na dapat nating mas maunawaan. Hindi ka valuable dahil sa performance. Ano pong sabi? Valuable ka dahil doon sa grace ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka valuable because you are doing the things na kung saan ay gusto mong gawin. Hindi ka valuable dahil sa performance. Valuable tayo dahil doon sa grace ng Panginoon. Amen. So we need to understand everything is because of the grace ng Lord. Yung habag po at biyaya ng Panginoon. Dahil ang standard ng Panginoon, hindi po natin kaya.
Pero ang ginawa ng Lord, nagpaababa siya para po tayo ay matubos, para maipakita ng Panginoon yung tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, we are saved by grace through faith. And ito po ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen? And we need to understand na dapat yung grace, yun yung foundation ng ating paglilingkod sa Panginoon para hindi tayo maging mataas o mayabang, para hindi tayo maging insecure. Kasi kung alam po natin, everything you are is from the Lord. Amen? Lahat na meron tayo, ito po ay dahil sa biyaya at habag ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Lahat ng meron tayo, yung ating talent, yung ating wisdom, yung ating karunungan, yung ating kakayahan, yung ating kayamanan, etc., etc., lahat po yan ay galing sa Panginoon. Lahat po ng meron tayo, lahat po yan ay galing sa Diyos. Tayo po ay mga katiwala lamang ng Panginoon sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin. Amen? We are not the owner. Yan ang dapat nating tandaan. Hindi tayo ang may-ari. Even your life. Even ang buhay po natin. Hindi natin pag-aari ang buhay na ito. Ito po ay pag-aari ng Diyos. Ang sabi ng Bible, tayo po ay stewards lang po ng Panginoon. Tayo po ay tagapamahala lamang. Pero, ang pinapamahala po sa atin ay pag-aari po ng Diyos. Especially your life. Amen? Kaya, kung anong mangyari sa buhay natin, kung anong mangyari sa ating sarili, especially sa ating katawang lupa, mayroon tayong pananagutan sa ating Creator. Amen? May pananagutan tayo sa ating Diyos. Pangalawang bagay na dapat po natin makita. Ano po sabi diyan? Si Kristo ang sentro ng lahat. Hindi po tayo. God is the center of everything. Hindi po ako, hindi po ikaw, hindi po tayo, kundi po si Kristo. Tingnan po natin. Ano po sabi ng Bible? Colossians chapter 1, verse 17 to 18. Tayo po lahat, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. He is before all things, and in Him all things hold together. 18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything, He might have the supremacy. Ano pong pinapaalala po sa atin? Mga kapatid, si Kristo ang sentro ng lahat. Ito ang core theology na dapat po nating maintindihan. May tinatawag pong Christocentric. Ibig sabihin po niyan, si Kristo dapat ang sentro at hindi ministry. Hindi po yung tinatawag na egocentric. Hindi po tayo. Christ must be the center of everything. Christ must be the center of everything. Si Lord ang priority, si Lord ang number one, si Lord ang bida, si Lord ang hari. Yan po ang tinatawag na dapat po nating mas maintindihan. Bakit? Kapatid, sabi po dyan, He is before all things, so that in everything, He might have the supremacy. Colossians chapter 1, verse 7, He is before all things. Ano pong sabi? So that in everything, He might have supremacy. So ang pinapaunawa po, siya po yung highest, siya po yung ultimate, siya po ang pinaka-center ng lahat. Pag sinabing highest, wala na pong ibang mataas kay Kristo, maliban po ang ating Diyos na sinasama. There is no other gods, maliban po dun sa Kristo na nagkatawang tao, yung Kristo po na napako sa krus, namatay, at pagkalipas ng 3 araw, ay nabuhay na magmuli. Yun po yung ating Diyos na sinasamba. Amen? Highest, ultimate, center of everything. Kaya kahit gaano ka kagaling, kahit gaano tayo kahusay, song leader, singer, preacher, worker, hindi po tayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang iglesia ng Panginoon. Ito po ay dahil kanino? Kay Kristo.
Amen. It is a reminder for us na dapat maintindihan natin, hindi dahil kay pastor, kaya lumalago ang church. Hindi dahil kay leader, kay song leader, kay musicians, no. Dahil pa rin kay Lord. Dapat natin maintindihan, kahit wala po tayo, pwede po magpatuloy ang church at magpapatuloy po ang iglesia. Amen? Because the body of Christ, si Lord ang center, si Lord ang head. Amen? Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay, kung bakit nagpapatuloy ang church. Ito po ay dahil kay Kristo. So let me clarify. Let me clarify this thing. Baka po tayo maguluhan. Pastor, bakit pa kami naglingkod? Pastor, bakit pa kami nagpagamit? Pastor, bakit ka pa nag-encourage na kami ay maglingkod, kami ay mag-commit, kami ay magpagamit sa ministry? Let me clarify this thing. Sabi po dyan, the church does not exist for your recognition. Second, your platform. And pangatlo, ano pong sabi? Your identity. Why? The church exists for the glory of Christ. Amen? The church exists for the glory of Christ. So we need to understand, hindi po tayo ang dahilan. At dapat nating mas maunawaan na si Lord ang dahilan kung bakit ang iglesia ay nagpapatuloy. Everything is because of the Lord. Saan galing yung strength natin? Saan galing yung wisdom natin? Saan galing yung talent natin? Saan galing yung finances natin? Saan galing yung lahat na meron tayo? Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Amen? Everything is belong to the Lord. That's why ang church ay magpapatuloy because God will use yung mga tao na para kay Kristo. Amen? Let me clarify this thing. The church does not exist for our recognition, for our platform, for our identity. The church exists for the glory of God. Amen. Amen. Klaro po tayo doon. And pangatlong bagay na mas maganda po na maunawaan natin, ang sabi dyan, pride ay rebellion laban sa Diyos. Amen. Ano ba yung pride? Sabi po ng Proverbs 16 verse 18, ano po sabi dyan? Pride goes before destruction. Ano po sumunod? And sabi po ng James chapter 4 verse 6, ano po sabi? But He gave us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ano bang pinapaalala po sa atin, my beloved? Hindi lang po simpleng attitude ang pride. Ulitin ko po, hindi lamang po simpleng attitude ang pride. Brothers and sisters, ang pride ay tinatawag pong spiritual rebellion. Pride. Sa buhay, kailangan po ang pride tinatrabaho po. Ipinapanalangin, isinusuko sa Panginoon. Kasi pwede po itong maging mitya, maging susi, maging daan para tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon. Hindi lang po ito simpleng attitude. Ang pride ay isang spiritual rebellion. Kapag sinabi mong kailangan nila ako, hindi sila magsisimula pag wala ako. Mas magaling ako. Ako dapat ang bida. Ang totoo, inaagaw po natin yung glory na para po sa Diyos. Amen? Hindi dapat ako eh. Dapat ako. No. Inaagaw natin yung glory ng Panginoon. At sinabi ni James, ano po sinabi ni James? God opposes the proud. Hindi lang di gusto ng Diyos. Kinakalaban ng Diyos ang mayabang. But the good news is, He gave grace to the humble. Amen? Pero ang good news, He gave grace to the humble. May biyaya ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. May biyaya ang Diyos sa taong nagpapakababa. Because sabi ng Diyos, ang taong nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. At ang taong nagpapakababa,
siya namang itinataas ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lang pong simpleng attitude ang pride. Ang pride ay spiritual rebellion. Kinakalaban natin po ang Diyos. Not only the body of Christ, not only the believer. We are fighting the body of Christ. Ang problema, baka po ang problema ay hindi po ang ministry natin. Tandaan po natin, baka po ang problema ay hindi po yung ministry na meron tayo. Baka po ang problema ay hindi po yung ministry na meron tayo, kundi yung puso na meron po tayo. Baka hindi natin kailangan ang posisyon. What we need is, ang kailangan po natin ay yung tinatawag na repentance. Ministry is not a problem. The problem is our heart. Amen. Because everywhere, kahit nasaan tayo, and even kahit nasaan tayong iglesia, there is a ministry. Bakit hindi nagpo-prosper ang ministry? Bakit hindi lumalago sometimes ang ministry? Baka ang problema ay hindi yung ministry. Ang problema ay yung puso. Baka hindi natin kailangan yung tinatawag na position. Ang kailangan natin ay repentance. Dapat pag ako na yung leader, saka na ako maglilingkod. Pag ganito na ako, pag ganito na yung position ko, saka na ako magpapagamit sa Lord. No. The problem is not your position. The problem is, number one, is our heart. Second, kailangan natin magsuko ng buhay kay Kristo. Kailangan nating lumapit sa Diyos at sabihin, Lord, Ikaw ang sentro, hindi ako. Amen? We want the ministry to prosper. Yes, kahit ako, yan po ang aking panalangin. We want the ministry, we want the program to succeed, to grow. Every ministry, every believer, we want to grow. Pinapanalangin, pag nagpa-planning, pinagpipray, pinag-uusapan, idinudulog sa Panginoon, inilalapit natin, inihihingi ng gabay. Pero but sometimes, hindi pinapahintulutan ng Diyos yung mga bagay-bagay na dinadalangin natin. Sometimes, the problem is not the prayer. The problem is not our prayer. The problem is not our ministry. The problem is not yung ating pag-serve sa Lord. The problem is yung ating heart. Sometimes, we're serving the Lord na meron tayong galit, sama ng loob, kinanakit, na dapat nating isuko sa Panginoon. The problem is not your position. We need to repent sa Panginoon. Kailangan nating lumapit at sabihin sa Lord, Ikaw ang sentro, hindi ako. Ikaw ang bida doon sa ministry na meron kami. Ikaw dapat ang mahayag. Amen? Pang-apat na bagay, before we pray, sabi po dyan, pang-apat. Pang-apat po, number 4. Ang tunay na servant ay nakatuon saan? Sa cross, hindi sa credit. Tandaan po natin, all of us, lahat po tayo, dapat nating maintindihan, we are servant of the Lord. Amen. Dapat nating maunawaan, brothers and sisters, lahat tayo po ay servant lang ng Panginoon. Kahit po ako, I am servant of the Lord. Hindi po ako yung pinakang hari, hindi po ako ang pinakang may authority, kundi ang Panginoon, because I am only a servant of the Lord. So tayong lahat, brothers and sisters, all believers, tandaan po natin, please be reminded na tayo po ay mga servant ng ating Panginoon. Amen? Tingnan po natin yung paalala ng Panginoon. Sabi po ng Mark chapter 10, verse 43 to 44. Ano po sabi? Sabi po dyan, 43. Not so with you, instead, whoever wants to become great, ano po sabi? Among you must be, ano po sabi? Must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Must be a slave of all. Ulitin ko po. Not so with you. Instead, whoever wants to be great among you must be a servant. Second, and whoever wants to be first must be slave
of all. One of the great model na dapat po nating tingnan, being a servant ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Amen. There is no other a great model na dapat po nating tingnan, walang iba kundi ang ating Panginoon. From being a king, tingnan po natin, siya po ay hari, pinakamataas sa lahat, pero siya po ay bumaba down to the very lowest to be a servant until doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay ang ating Panginoon. Napako siya, ibinuwis niya ang kanyang buhay para po sa atin. Christ is the great model of being a servant. And isa pa pong magandang makita natin, sabi ng Panginoon sa kanya pong sulat, na parito siya, hindi para paglingkuran, kundi para po siya ay maglingkod. Amen. Kaya tama yung sinabi po ng verse, sama po yung sinabi sa atin, among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. Tingnan po natin. In Matthew chapter 6, verse 4, ang sabi dyan, so that your giving might be in secret, then your Father, yung Ama po natin, ano po sabi dyan? Na hindi tayo nakikita who sees what is done in secret. Ano po sabi? Will reward you. Meron pong biyaya. Listen mga kapatid, pakinggan po natin. Si Kristo ang hari ng lahat at naging alipin ng lahat. Hindi siya naghanap ng mga bagay para po siya ay palakpakan. Hindi siya nag-demand ng recognition. Siya ay naglingkod hanggang kamatayan. Amen? Hanggang kamatayan. Ang ating Panginoon, hindi siya naghanap ng recognition, siya ay naglingkod hanggang kamatayan. So, the cross shows us two things na dapat po nating maintindihan. Una, how simple we are. Amen. Tayo po ay makasalanan. And we need a Savior. Second, how loved we are in Christ. Christ died for us. The cross reminds us two things. We are simple. Makasalanan tayo. And we need a Savior. Yan ang dapat maintindihan natin kung sino po tayo. Yan ang dapat maunawaan natin kung sino tayo. Tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. How loved we are, Christ died for us. Namatay ang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tiningnan po natin ang cross, hindi ka magiging paimportante dapat. Magiging ka mapagpakumbaba dahil sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Kung titignan po natin lagi, if we will imagine what happened in the Mount of Calvary, in the Mount of Golgotha. Christ suffered for us, and He gave His life, He gave His body, para po tayo ay bayaran sa ating mga kasalanan. Mas maunawaan natin na tayo po ay mas magpakumbaba dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano pong paalala sa atin? The true servant, faithful kahit walang nakakakita. Amen. Obedient kahit walang pumapalakpak. Pangatlo, satisfied kahit walang recognition. Sometimes, this is the problem of the human. Kailangan natin, bago tayo maglingkod, kailangan may nakakakita, may recognition, may pumapalakpak. Pero si Lord, He doesn't care kung meron o wala. Ang mahalaga sa Kanya, siya po ay naglingkod. Why? Ito ang dapat natin maintindihan dahil dapat alam natin, ang audience lang walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Si Lord lang ang nag-iisa. Si Lord lang. So everything we do, everything na ginagawa po natin, dapat ito po ay laging para po sa Panginoon. Kasi kung ito para sa tao, madidisappoint tayo. Pag walang recognition, pag walang palakpak, pag walang nakakita, hindi na po natin gagawin.
So ano pong paalala sa atin, mga kapatid? Ang tensyon ng buhay Kristiyano, dapat nating maintindihan, you are deeply valued but not ultimate central. Amen? Why? Love, but not Lord. Second, call, but not Christ. Pangatlo, use, but not the source. Mahal tayo ng Diyos, amen? Pero hindi tayo ang Lord. You are called, but not Christ. Use, but not the source. Instrument tayo, pero hindi tayo ang source. Dahil ang pinakang source ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang paalala po sa atin, dapat nating tandaan, si Kristo dapat ang sentro ng ating buhay. Kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay po natin, kahit gaano tayo ka-active sa ministry, hindi ka pa rin align dun sa tunay na purpose ng ating pong buhay. Let us be reminded, kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay natin, kahit gaano ka-active tayo, hindi po align sa tunay na purpose. Ang kailangan po natin ay hindi mataas na posisyon, hindi po malaking role, kundi mas malalim na relasyon kay Kristo. Amen? Hindi natin kailangan na mas mataas na posisyon, mas malaking role, o mas madaming ministry to be recognized. No. Kundi mas malalim na ugnayan kay Kristo. Amen. Pero tandaan po natin, mas malalim na relasyon sa Panginoon. Sometimes, ito po yung nagiging problema. Yes, active tayo sa ministry, pero sometimes, nakakalimutan natin yung relasyon sa Panginoon. Kaya mas mahalaga na kung lumalalim tayo sa ministry, lumalalim din tayo sa relasyon natin sa Lord. Kasi sa ministry, maglilingkod tayo, galingan natin, ibigay natin yung best. Bakit? Si Lord yung pinaglilingkuran natin. Amen? Tandaan natin, ginagawa natin to hindi para sumikat, kundi ginagawa natin para si Kristo ang mas makilala. Amen? Amen. Si Kristo ang dapat sumikat sa buhay po natin. Basahin po natin yung kahulingan po. Next slide. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Dahil kay Kristo, hindi ikaw ang sentro. Christ must be the center of everything. Amen? Can we all stand? Tayo pong tumayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, mahalaga ka. That's why you are called. You are appointed by the Lord. And God gave a divine assignment to every one of us. And dapat ito ang ma-figure out natin sa buhay. Huwag nating hayaan na ang buhay natin ay lilipas nang hindi natin nalaman, hindi natin nakita, hindi natin natagpuan. Ano ba yung purpose ng buhay po natin? Amen? Huwag nating hayaan na tayo'y tumatanda sa iglesia, tumatanda sa personal na buhay na hindi natin nakita yung ating purpose sa buhay. Tandaan po natin, your life is not an accident. You are not a random. You are not a mistake. God called you for a purpose, for a reason. That's why mahalaga ka. Pero tandaan mo, si Lord pa rin ang pinaka-importante sa buhay po natin. Amen? And we need to understand, may mission ka sa buhay. May layunin ng Diyos kung bakit Kanya po tinawag. Ulitin ko po, your life is not a mistake. Your life is not a random. Your life is not an accident. God called you for a reason. And we need to understand, before the creation of the universe,
sinama ka ng Diyos doon sa magandang plano ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka pa po tumutugon, hindi ka pa po nag-response doon sa pag-ibig ng Diyos. Remember this, brothers and sisters, mga anak sa Panginoon, tinawag ka na ng Diyos. Amen. Pinili ka na ng Panginoon. Amen. Kaya tandaan mo, mahalaga ka, mahalaga tayo, at tandaan po natin, binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Wala pa po tayong ginagawa. May halaga na tayo sa ating Diyos. Amen? Let us pray. Hallelujah. O loving Father, we thank you, Lord, for another story, another wisdom, another blessing sa buhay po namin bilang isang mananampalataya. And thank you, Lord, for your reminder. Dalangin ko, Lord, na patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay. As we serve you, Lord, help us and teach us to be faithful in everything we do. Ikaw dapat ang bida, ikaw ang hari, ikaw ang sentro ng lahat ng meron kami. Sa buhay namin, sa family namin, sa trabaho namin, especially sa ministry po namin outside and inside this church. Lord, let your name be glorified. Hindi po yung aming pangalan. At hayaan mo, Lord, na sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang maging bida. Ikaw ang maging sentro. Ikaw ang lahat. Dahil alam po namin, we are your instrument. And salamat po for calling us. And salamat po that we are part of your ministry, of your mission. Kaya I pray for your blessing sa buhay po ng bawat isa. And I pray that you will use these people for the expansion of your kingdom. Not only in this place, kung saan mo man sila dadalhin, dalangin ko, O Diyos, ang inyong pong katapatan ay patuloy na mahayag sa buhay ng bawat isa. Muli, O Diyos, pagpalain na po ang inyong pong mga anak at hayaan mo, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod. Patuloy po namin maranasan ang inyong pong habag, ang inyong pong biyaya, lalo na, O Diyos, ang patuloy na pag-ibig maranasan po namin araw-araw. Not only today, but for a lifetime, patuloy po namin maranasan ang inyong pong biyaya. Lord, muli, sa inyong pong papulit pagsamba, salamat, Panginoon, dahil alam po namin, you have a purpose sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli, Lord, kayo po ang sentro ng lahat sa buhay po natin. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palapakan po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.